Okay, so move na tayo ngayon sa unang magtatanong ngayong gabi. Si Atenida Grafe. Atenida Grafe, good evening. Good evening. Hello. Hello, te, go ahead, te, go ahead. Okay, may tanong ako. Good evening lahat ng mga brothers dyan. May tanong ako tungkol sa kaibigan ko na nakilala ko lang dito sa Hong Kong. Since birth, ano siya, evangelical, tapos naging Baptist. Tapos nung last year yata yun, may nakilala siyang third order na Orthodox. Ngayon na-convert siya. Tapos na binyagan din siya sa Orthodox, yung bishop ng Orthodox. Dahil walang Orthodox church dito sa Hong Kong, sa Catholic, sa Roman Catholic siya nagsisimba. So nung last time kasi, kaya na-meet ko siya dahil nangungumpisal siya sa Catholic tapos nagpaturo dahil hindi pa kanya alam. Kasi hindi pa daw siya masyadong ano. So ang tanong kung yung baptism niya is valid ba yun? Ha, okay, valid ba yun? Ito, doctrinal ito. So, ito ibigay ko kay Brother Junre. Brother Junre, sa'yo ito. Doctrinal. Yes, ano yung, saan siya una nabinyagan, sister? Actually, born as ano siya talaga, since birth is evangelical Baptist. Tapos nung nandito na siya sa Hong Kong, mayroon siyang Hindi, hindi, nakilalang na, sinabi mo na yan. Sister, sinabi mo na oo, yan. Ang nabinyagan tanong mo siya sa kasi about sa Orthodox, baptism. Saan siya Orthodox, bininyagan? Orthodox dito sa Hong Kong. Orto. Di, nung bata pa siya. Wala daw eh, hindi naman niya sinabi sa akin na may biniyag sa kanila nung So bata. wala siyang baptismal records. Wala. Ayun, no? So orthodox siya nabinyagan tapos Dito, yung malaki na siya last year dito sa Hong Kong kasi converted nga siya into Catholic. Orthodox Catholic, sabi niya. Ngayon, ang tanong niya kung valid ba kasi nagsisimba na siya ngayon sa Roman Catholic dahil walang Orthodox Church dito sa Hong Kong. So sa Roman Catholic siya nagsisimba. Kaya lang yung ano nga siya kasi yung nangungumpisal nga siya nagpaturo dahil hindi pa nga niya alam. Tapos yung mga ibang ang dami niyang tanong. So ang sige, hirap sige, ganito. oo. Idaan natin sa legal kasi ang turo ng simbahan, so kinakailangan makumpirma to sa kanya kung anong forma ng baptism ang kanyang natanggap, no? Kasi Orthodox yan, Catholic din yan. But I don't know kung Trinitarian ba ang formula ng Orthodox. So ganito na lang, ang turo kasi ng sabahan, sabihin mo, kung ang natanggap niya na formula is Trinitarian form, valid yon. Okay. Pero may mga invalid kahit Trinitarian kasi may mga gumagamit ng Trinitarian, ang ginagamit nila na form is we baptize you. So yung ginagamit na term na yung uh, unang phrase na we, invalido yon. Sabi ng dokumento na nabasa ko, kinakailangan I baptize you, kinakailangan na mag-baptize yung pare. Hindi niya pwedeng gamitin ang we baptize, hindi niya pwedeng gamitin ng congregation kasi may nagbibinya gamit we baptize. So Okay. kinakailangan makonfirma na ang natanggap niyang binyag is Trinitarian form. Okay, Kasi pag thank you. valid yon, ang gawin na lang niya, papavalidate na lang niya sa simbahan para mabigyan siya ng proper na acceptance, sister. Okay, thank you. Meron pa Mm. akong ipangalawang tanong about sa kanya kasi open yung kanyang third eye. Sandali Brad Jando, si Father Bobby wala daw audio ah, para makapasok. Brad Jando? Nawala yata si Brad Jando. Sige, go ahead, sister. Okay, ano siya yung mayroon siyang problema, open yung kanyang third eye dahil yung kanyang mga ninuno ay may mga occult practices. So ngayon parang although gumagamit na siya ng holy and exorcise oil kasi sumasabaybay din siya kay Father Darwin, yung mga talks ni Father Darwin at saka na nakikinig din siya sa ibang mga talks. Nag-publish na rin siya ng yung olive oil.
nung ginamit niya yon parang nagkaroon siya ng mga rashes at saka ang sabi niya sa akin, kinulam daw siya. Parang naramdaman niya na kinulam siya dahil nung last Sunday, ang dami niyang rashes tapos pumunta siya sa doktor. Nung tinest naman lahat, normal ang kanyang lahat ng test. Kaya lang yung mga rashes talaga niya on and off. Kaya sabi niya, na-retaliate kaya ako or kinulam. Pero ang ano talaga niya is kinulam siya. Tapos sabi niya sa akin, open ang third eye niya dahil nakaka-amoy daw siya ng masangsang na mabahong amoy doon sa bahay ng amo niya at saka nakakarinig siya sabi niya may parang magsasalita dito sa bahay, naririnig ko. So yun yung ano niya sa problema niya ngayon. Okay. So, Bro Jando, yes, Brother Wendell. si Father, wala daw audio si Father Bobby. Brother Bobby, walang audio? Oh. Hin- Hindi. Co-host siya. Pwede ka mag-unmute, Father. Kasi co-host ka. Pwede ka mag-unmute anytime. I-try mo, Father, unmute. Makaka-unmute ka. Sige. Asto, unmute ko lang to na lang to. Father, Bobby. Oh, ito na. Ikaw, unmute mo ako. Ah, Rinig na? Rinig na? Okay. Oh, kanina pa akong katok ng katok. Sabi ko, ang pintuan ay sarado. Bakit kaya? Sige, Brother Bobby, go ahead. Ano ba yung tanong kanina? Yung unang tanong sa baptism, basta may Trinitarian formula, yung sinabi Brother John Ray. Okay na yun. Tapos yung, ano yan? In my opinion, hindi mo naman kasi natin ma-verify yun. Siguro na retaliate yun siya kasi nag-ano mo daw siya. Anong tawag? Deliverance siya sa sarili niya. Tapos wala siyang necessary preparation. Baka ganon. Hindi pa po siya nag-deliverance kasi hindi pa bago ko lang siya binigyan ng kopya ng libro ni Father Sikia kaya hindi pa siya nakapag-deliverance. Pero pinag-anuhan ko na siya na mag-practice ng cares. Pero sabi niya sa akin, open po ang kanyang psychic ability dahil yung both sides ng mother niya at saka sa father, may mga occult practices. Tapos minsan nga tumawag siya doon sa kanila sa Zamboanga. Sabi daw ng nanay niya, ipapatawas kita. Kaya galit na galit siya. Sabi niya, nandyan ka na naman sa tawas-tawas na yan. Bawal nga yan sa simbahan. Tapos nagagalit yung nanay niya kasi, nandyan ka na naman sa pare-pare na yan. Kasi di pa alam ng buong pamilya niya na nag-convert siya into Catholic. Kasi since birth nga, sila lahat ay mga sila Baptist, Evangelical Baptist. Kaya yun yung niya. Yun ang niya ngayon. Kaya sabi niya parang na-retaliate ako or kinulam daw siya ng brother-in-law niya kasi parang ang brother-in-law niya ngayon ay nagpa-practice daw ng tawas, sabi niya. Teka, Kasi galit daw teka. sa kanya. Wait lang muna, Tinida, ha? Mm. Klaruhin ko lang, ha? Yung pamilya niya, Baptist, tapos Yeah. nagpa-practice ng tawas? Oo, may both sides, may mga occult Both, practice. both sides? Both sides sa lulo at saka sa lula nagpa-practice ng occult. Ngayon yung sa Hindi side pala bawal sa Baptist ang occultism. Ngayon ko lang nalaman yan, ah. Oo, kaya sabi niya yung both sides ng parents ko sa mga lolo ko at lula doon sa both sides talaga meron silang practice na occult. Yung sa father daw side niya yung lumay. Manggayuma. Oo, kaya sabi niya sa akin, kaya hindi ako nakapag-asawa, pinagalitan ako kasi sinabihan ako na ba't hindi mo kasi ginamit yung lumay? Kaya ngayon, hanggang ngayon, hindi ka nakapag-asawa, matandang dalaga ka na. Kaya nagalit siya, sabi niya, bakit? Kahit ba tumanda ako ng ganito, ayaw ko lang gamitin ng ganyan kasi alam ko masama yan. O yun. Kaya siya lang yung talagang na ba siya, namulat na sa katotohanan na yung mga occult pala ay So, bawal. ang tanong mo, te? Siya nga ay hindi ko alam kung na-retaliate siya
At ang sabi nga niya din sa akin, open daw yung kanyang third eye kasi nakakaamoy siya ng mabahong mabaho dyan sa bahay ng amo niya at saka nakakarinig siya ng ibang mga nagsasalita daw sa bahay. At saka ang sabi pa rin niya sa akin, yung bahay din daw ng amo niya, maraming feng shui kasi Chinese. So nakakaamoy siya ng mabaho. Okay, Mm. demonic presence yon. May demonyo ang bahay. Ate mo nang ibigay yan kay Father Bobby muna sa kanyang sagot, Father Bobby? Pag may third eye siya, meaning contaminated siya. So, kailangan siya ng deliverance. Hindi enough ang mag-personal yung auto-deliverance. Kailangan niya magpa-deliverance sa isang pare. Anuhin muna, isettle mo na yung niya, third eye niya, no? Bago siya kasi she is considered or he is considered as possessed, no? Kasi may siya may preternatural siya, yung manifestations. Yon ang advice ko. Humanap muna siya ng ng makatulong sa kanya, pare o eksorsista. Ganun, magpa-advise siya doon sa saan siya nakatira? Nandito kami sa Hong Kong, OFW kami. Awan ko kung yung ninyo dyan, yung chaplain ninyo dyan, mag-inform kayo. Walang, alam ko may exorcist dito sa Hong Kong, kailan Chinese, mahirap makipag-usap din kasi yung sa language barrier ba kasi iba yung, siyempre, mahirap i-explain. Kaya, gusto nga niyang umuwi sa sa Bohol, yung gusto niyang pumunta ng Bohol baka daw next year kasi gusto niyang magpa-exercise kay Father Darwin, sabi niya sa akin. Kaya lang sabi ko, for the meantime ngayon, mag-practice cares ka na lang muna para hindi ka masyadong tapos kung may time ka, may adoration chapel naman dyan sa church, mag-renounce ka ng mga occult practices ng mga ninunuan mo, yun na lang muna. Pero yung deliverance, baka hindi makaya kasi may third eye ka. Mahirap. Okay, tama so, yung advice mo. sige, Father Bobby. Okay na yung advice mo. Kung Okay na yun. hindi man siya makakita dyan ng exorcista, di antayin na lang yung pagkakataon makapunta. Pero merong darating na exorcist priest, itong si Father Jeff, itong 17. Gusto nga niya, kaya lang sabi ko, hindi ko alam kung kasi hindi wala siyang authority dito sa Hong Kong kasi bisita lang siya. So hindi natin masasabi na Sino yan, te? Father Jeff Quintela ba? Ibig mong sabihin? Pwede naman kayo magpaalam sa bishop siguro, te. Sa bishop ng diocese ninyo. Pag pumayag yung bishop, pwede na siyang magsagawa. Yun na nga lang. Kaya lang hindi ko alam kung gaano katagal si Father Jeff dito. Baka isang araw I-try nyo lang. I-try nyo lang. O nga, gusto nga niya magpa-deliverance. Sige, salamat. Yun lang po. Okay, Brother Romer, may dadagdag ka doon ba ni Romer? Hello, Bro Jando. Yung sa kaso niya kasi, dito sa Bohol, ang dami ng ganyan. Many times na po kami na naka-encounter ng mga ganyan. Yung sinabi na binarang siya, tapos open yung third eye. Hindi po, ang tanong po dyan, bakit siya natamaan? So doon talaga, dito sa sa counseling, tinitingnan namin kung ano talaga yung pinaka-opening. Kasi kaya nga, balik-balik ko po, sa amin nga dito, binabalik-balik namin, bakit na-open yung third eye mo? Yun nga, bakit yung hinaharas ka, unang-una, born again, di ba? Yung sabi mo, born again. Tapos, na may baptism siya dun sa Orthodox, ang pinakaano niyan, wala siyang confirmation. Tingnan nyo, kasi baptism, tapos wala siyang confirmation kasi hindi siya talaga na Katoliko. So, kinukumpleto po yan. Dito, binabawal po namin na mag-deliverance sila personal once na walang confirmation. Kahit na binyag nga, bawal nga. Kapag mag-deliverance sila personal, kasi meron talaga dito na dapat authentic Catholic. Dapat na mapunta ka sa deliverance. Kaya nga dito, tinitingnan namin talaga yung pinaka-main doorway po talaga
sa opening ng third eye. Kasi yung sinabi niya, yung sa background pa lang ng kanilang pamilya is born again, Baptist, tapos Baptist. merong occultism. So once na yung family is contaminated by occultism, so doon na-open yung third eye. Kasi pagka nagtatawas ka, pinapaduguan ka, sigurado mo open yung third eye mo. Tapos, hindi kasi kumpleto yung sakramento. So, dapat tanungin mo siya kung nakukonfirmahan. Kasi meron dito, wala siyang confirmation, wala. Bata siya, grabe. Sabi na, nung dineliverance ko, sabi niya, I will bring her into our parallel world. Sabi ng demonyo. So, doon pa lang, ang tagal niyang mahimasmasan. So, wala pala siyang kumpirma. So, ang ginawa namin, pinakumpirmahan namin. Alam mo, hanggang ngayon, nagre-react naman lang siya, pero konti lang. Hindi talaga yung pinaka-wild. Kasi ang sakramento ang kinakailangan natin. Kasi kaya nga kami dito, na na kami, yung may lesson na talaga. Ang dami ng lesson na nangyari doon dito sa team kasi by experience po talaga ang daming naliliberate kasi yun nga may experience sila ni Padre Sikia na wala kami, may experience dito sa Bohol na wala sila. So doon pa lang tinitignan namin yung mga openings kasi once na may galit siya, may hatred siya doon sa pamilya niya, tapos open yung third eye niya, sigurado hindi po tayo mag-focus doon sa barang. Kasi yung barang kasi nakapasok lang yan dahil sa opening. Kaya nga, meron dito, may kaso ako dito na taga Masbate po siya. Grabe, nagsasalita talaga yung yung hindi siya possess ha. Kasi yung mga possess, hindi niya alam kung anong nangyayari sa sarili niya. Kung oppression, yung grave oppression, alam niya, yung sinasabi niya, kapag ka nagwa-wild siya, nagre-react, alam niya totally ang pinagsasalita niya, pero hindi niya napipigilan yung sarili niya, yung bibig niya. So sabi ng mambabarang sa akin, sabi niya, kilala kita, Romer, sabi niya, dami niyang mga salita, so wag mo na akong, stop mo ng prayer kasi nanginginig na ako dito sa bahay. Ganun. Alam mo anong nangyari? Namatay yung mangkukulam, pero hindi yon ang opening. Hindi siya ang opening kasi nung namatay yung mangkukulam, ganun pa rin ang estado niya eh. Ang nakita pala namin, may mga trauma siya, past trauma, na hindi niya na-resolve. Yung memory niya, grabe kasi yung memory niya eh. Once na, for example, mapagalitan siya, kahit na 20 years na yon na nangyari, preskong-presko pa sa sarili niya, sa utak niya. So, tinitira pala ng demonyo yung memory, emotion, traumas. Doon pala tinitira nila. Kaya pala, nakikita namin dito, once na hindi po na-heal yung sa memory, yung sa traumas, ma-open yung third eye, kahit na anong deliverance mo, nagwa-wild lang yan, pag hindi mo siya hinil doon sa memories niya, hindi niya matanggap yung pamilya niya, wala siya, parang yung perfectionist nga, sabi ko, perfectionist kasi siya. Example lang to. Once na hindi niya na-heal, doon pa lang sa memory niya, sa will niya, sa traumas niya, hindi po siya maliliberate. Doon, kaya nga dito, grabe na experience namin. Alam mo, pinauwi na namin siya ngayon. Bakit? Natanggap niya yung mga yung family niya hindi perfect, natanggap niya buong buo, na-heal yung mga traumas, yung sa sarili niya. Alam mo, konti na lang siya mag-react. Nung una, nagpaikot-ikot na kami doon sa dito sa Adoration Chapel, binabato pa ako ng upuan na muntik pa nga ako na nakumparan sa short kasi inablot niya ng malakas. Muntik na akong matumba. Kaya nga, sabi ko, pagkatapos noon, pre-nasis namin kasi ang nangyari, meron kasi yung kasama po si Bro Wendell nito doon sa Manila, bagong-bago lang yung sa seminar. Doon kami
doon na nakita namin kung paano talaga i-heal tong mga taong to. Yung past life nila, yung emotions, yung traumas, doon natin talaga i-heal. Kasi yung deliverance and exorcism is sacramental. So ang pinaka-importante pala dito, iunahin po muna yung sarili nila na mahil lahat ng galit, lahat ng hinanaing, lahat ng mga traumas at saka mga memories na hindi mahil, yung mga nakakaranas nilang sexual abuse, doon pa lang, once na hindi sila na-heal doon, kahit na anong deliverance mo, mariretaliate pa rin sila. Wild pa rin sila ng wild. Wala pa rin silang healing. So doon talaga ang pinaka-importante natin gawin, yung sa sarili mismo. Kasi sabi ni Padre, alam mo, ngayon, ilan na ang ma-deliverance ni Solemn Exorcism? Dalawa na lang. Kami dalawa na lang, tatlo. Nung una, 10. Grabe, madrain po. Pati kami, madidrain. Halos araw-araw na kami, magbalik-balik sila ng deliverance dito. Wild na wild. Pero nung pre-process pala, i-process pala yung sarili, magsulat sila yung narrative story. Meron kaming mga anong tawag niyan, yung guidelines sa narrative story. Once na masulat pala nila yung nasa puso nila, nasa heart nila, yung emotion nila, doon nahihil pala yung biktima. Kasi doon through writings pala na-express nila lahat ng nasa puso nila, lahat ng tinatago nila kasi hindi ma-express nila through yung sa conversation lang, na-express nila through writings. So pagkatapos ng writings pala, gumaan yung pakiramdam nila. Tapos binabasa namin yan, lahat ng mga case officer, deliverance minister, tapos tinitignan namin saan ang opening. Nung natumbok na namin yung mga openings ng mga pasyente, automatic uwi na sila sa kanila. So yun lang, sister, ang gagawin natin is more on yung sa sarili niya muna, processing sa sarili niya, yung lahat ng galit, yung confirmation, yung sa baptism, yung sa lahat, yung sa sacraments, ipasok muna natin doon. Hindi natin diretso bigyan ng prayers po. Baka hindi niya makayanan yung mag-wild siya, doon na siya mag-wild. Hindi niya matulala siya, panic attack kasi magpapanik talaga. Sure na sure yan, 100%. Once mag-prayer siya, hindi niya alam yung catechism, hindi niya alam paano gawin yung mga proper disposition, anong gagawin niya kung magre-react siya, delikado po. Yan po, delikado. Ang dami nga dito, bumabalik dito kasi hindi nakikinig sa catechism. Hindi nila alam kung anong gagawin sa nagre-react. So, diretso lang sila deliverance. Hindi po pwede yun. So, ang gagawin po natin, more on processing sa sarili. Parinig niya yung mga catechism dito kasi 5 na speaker ang niyan yung nagkakatechize. So doon i-catechize po natin muna siya bago natin i-process pagkatapos ng catechism process sa sarili, tsaka pagkatapos na ma-process niya sa sarili, pagpunta niya dito sa office of Bohol sa Valencia, mild na yan, tatanggal na yan. O baka sa pag-deliverance pa nga dito, hindi na yan magre-react. Dami nang nangyari yan dito, sister. Dami na sa 300, dami nang napupunta dito. Dami nang hindi nagre-react kasi doon pa lang sa catechism, doon pa lang natuto sila, natanggap nila lahat, totally healed. Yun po, sister. Sana po meron po kayong napulot na aral po. Sister, back to you. Okay, thank you doon sa iyo, Brother Romer. Akin lang ibigay ng mga yun, nagbukas ng camera. So ito yung unahin ko, si Brother Rowen. Hello, Brother Rowen. Good evening. Brother Rowen, please unmute. Good evening, bro. Hello, good evening, bro. May tanong lang ako, bro, about sa yung sinasabi na hindi nag-open yung heaven nung hindi pa dumating si Kristo. Tapos, di ba si Elijah, mababasa naman natin, bro, sa Old Testament,
na kinuha siya ng ano, parang chariot ata yun ng fire Nga. papuntang langit. So paano yun, bro? Paano yun? Okay, doctrinal ito. Brother John Ray, sa'yo ito. Yes, Brother Jando. May aral tayo bro about uh, yung aral na general rule. Yung sinasabi mong ah, wala pang nakakyat sa langit bago umakyat sa Panginoong Kristo. Basahin mo natin, Brother Jando, yung John 3:13 yun. Yung sinasabi niya. John. Okay, John 3:13. Okay, so ito Para maunawaan natin ano yung general rule. Okay, sabi sa John 3:13 ganito. Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Yan. So bakit sa account ng John 3:13 wala pang nakaakyat sa langit? Pero kung babalikan natin sa Old Testament, si Elijah, umakyat. wala bang pinaakyat sa langit? Hindi, umakyat, wala pang umakyat. O kaya nga, wala pang umakyat nga. Wala bang pinaakyat na mga kaluluwa ba? Pero kung babalikan mo sa Old Testament, si Elijah at si Enoch, dinala na ng Diyos sa langit, no? Hebrews 11:5. Ando na si Enoch rin sa langit. Pakibasa nga dyan do sa ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, Hebreo 11:5. Okay, sabi ganito. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Yan, no? Tapos ang isa niyan, yung si Elijah nga. So dalawa na silang napunta sa langit, pero bakit sa account ni John, wala pang nakaakyat sa langit, no? Parang kontrahan ng Bible. So kung Muslim ang magtanong niyan, ang Bible niyo, pulpul, kontrahan. So may aral lang simbahan about general rule, bro, no? So yung John 3:13, yan ang in general rule. Ibig sabihin, generally, wala pa talagang nakaakyat sa langit before Christ ascended into heaven. General rule po yan. Wala pang kaluluwang umakyat sa langit before Christ ascended into heaven. But remember, in every general rule, there is always an exemption. Si Elijah and Enoch are the exemption of general rule. Nakuha mo, bro? Okay bro. So daw mahulog pala yan sila na parang exemption. Yes. Pero parang ganun. Okay. Parang ganito, bro. Pakibasa mo ba dyan ang para mas maunawaan mo ang Ephesians 3:10 Romans 3:10 Brother Jando. Pakibasa mo para mas maunawaan niya. Roma 3:10. Okay, sabi ganito. Lagi ko ring idinadalangin na loobin sana ng Diyos na makapunta ako riyan sa inyo. 3:10? 3:10. But nawan ito. Okay. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. So, walang matuwid sa paningin ng Diyos, kapatid. Generally, tama, mali? Tama, bro. Tama. Pati si Mother Mary kasi mahulog yun na walang kasalanan eh. Tapos idinikta mo sa 23 Brother Jando. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nagiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So generally, lahat nagkasala. Tama, mali? Tama. So general rule, lahat ng nagkasala. Sino ang exemption dyan? Si Mother Mary, bro. Panginoong Kristo muna. Panginoong Kristo. Kasi kung i-general natin, i-total natin lahat, kung total human are ano talaga, sinners, lalabas ang ating Panginoong Kristo, makasalanan din. Tama? Pero basahin nga natin ang 1 Peter 1:19, Brother Jando. 1 Peter 1:19, ito naman, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Wala siyang dungis. Ibig sabihin, wala siyang anumang bahid ng kamalian sa kanya.
2 Peter 2:22, Brother Jando. Ikalawang Pedro 2:22. 22. Mm. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y No, bro. First Peter 2:22. Unang Pedro 2:22. Mm. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Si ating Panginoong Kristo kailanman hindi nagkasala. So, Opo. generally, lahat ng tao makasalanan. But in Opo. every general rule, there is always an exemption. At ang exemption sa pagkakasala ng lahat ng mga tao, ang ating Panginoong Kristo at Inang Bering Maria. Nakuha mo na. Okay na bro. Okay na. Okay, God bless. Salamat. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Jando. Ria? Brad Jando, Yes, Brother Bobby. may dagdag ako dyan Go ahead. sa yung tanong kanina. Actually, heaven was disclosed during Jesus Christ, no? During the redemption, act of redemption. Kasi nasarado yun in the time of the original sin, no? Kaya walang pwede pumasok dahil sarado From Adam down to the last prophet, no? Tapos Jesus Christ, he opened the gate of heaven thanks for the act of redemption. Tapos sabihin natin, saan niyo pumunta yung mga forefathers natin, mga patriarchs, si David, si Abraham, Moses, pati si Prophet Elijah, no? So sabi sa teaching, in heaven, no? Of course, it is not the heaven, the glorious heaven, but in the heaven, in the temporal heaven, sabi natin. Yung sa Apostles' Creed, di ba? And during the Saturday, Holy Saturday, di ba? May tinatawag na the day of silence. Yung Saturday, Holy Saturday is the Sabbath day, the rest day of the Lord, no? Ano yan yung anong ginawa ni Jesus noon? Bumaba siya he descended into hell. Yung tinatawag nating hell, yon ang temporal paradise, no? Tapos, from there, dinala niya, yung mga nakaano doon, palabang tawag na sa airport, yung bantayan ng mga pasahero, waiting hall, no? Parang ganon. So we can explain that, no? We believe na during the time of the Adam and Eve, sarado ang langit, no? So yung mga after Adam and Eve, ang mga generation na yon, they are yung tinatawag nga natin doon dati limbo, no? Nasa limbo. Pero eliminated na yung limbo kasi walang theological So nandoon sila sa hindi na hell, yung hell kasi iba yung Hades kasi naman yun. Ang ibig sabihin na, no? In a temporal world, kaya while waiting for the act of redemption of Jesus Christ. Yon. Para to clarify it, no? Kasi sabihin natin na nauna nandoon na si Prophet Elijah. Totoo yan, sinabi kasi literally nandiyan sa heaven dinala yun, sa chariot, di ba? Pero actually, hindi pa yun ang glorious heaven kasi sarado So walang sino mang pwedeng pumasok doon. Ganun yun. Okay? Okay. So yun ang ni Father Bobby. So 10:00 na. So last na lang na magtatanong. Naka-on ang camera si RJ. Ito unahin ko. Brother RJ, good evening sa iyo. Hello, good evening po sa lahat. Hello, bro. Ang tanong, narinig po ba, bro? Narinig ka. Ang unang kong tanong is, ano pong effect sa pamilya yung ungodly soul ties na nagawa mo nung binata ka pa? Okay, ungodly soul ties na nagawa mo nung binata ka pa. Ano epekto sa pamilya ngayon?
Apa. Brother Wendell? Is ibigay kay Father Bobby. Okay, Father Bobby? Okay, sa aking experience, yung tinatawag na curses, pwede nating maano dyan, maisali. No? Kaya nga, yung original sin, yung logic niyan, yung nasa original sin. No? Kasalanan ni Adan, nasali tayo sa kanilang kasalanan. No? Pero maraming theologian na hindi agree sa ganitong isip, no? Yung curses ng yung kasi dalawang thesis na ano, yung nagfa-fight sila, no? Kung madadala mo ba yung curses mo sa ano mo? Of course, no? Merong effect 'yan yung mga kasalanan mo. Pero naman through the sacrament of reconciliation, pwede na yang mahilom, no? Matanggal o gumaling, no? Pero yung mga contaminations, so kailangan talaga yan ng deliverance. So, ang kasalanan, meron siyang tinatawag din effect. Tinatawag na evil effect, no? So, pero hindi naman natin ma-distinguish kasi very subtle ang kanyang ang kanyang characteristic, no? Hindi natin ma-distinguish kung nanggaling ba yan sa ganyang cause o kaya sa ibang cause. Pero generally, merong effect ng curses, no? Ang curses nanggaling sa ating mga personal responsibility, sa ating mga kasalanang itinatago, no? Tapos may curses din na nanggaling sa mga kulam, nanggaling din sa mga ninuno natin, kahit na theologically speaking, walang hindi accepted yung tinatawag na yung genealogical cause, no? Pero meron namang teaching diyan na hindi natin pwedeng ma-exclude, no? Na yung mga effects may pinanggalingan talaga, no? Kasi according to the philosophical concept, if there is an effect, there is a cause, no? So, hindi mo naman pwede, saan ang galing ang 4 kung walang 2 plus 2, di ba? Ganun yan ang philosophical concept ng cause and effect. So, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin mo na kindly specify nga, bro, kung anong ibig mo About po, sabihin na for example po is binasa yung ko. nakita ko lang po to sa video ni Father Chris Alar, yung nag-discuss kasi siya about sa soul ties. Ang na-discuss niya dyan is yung mga kasalanan na gagawa mo. For example is yung fornication, yung nagipagtalik ka, yung binata ka pa, tapos yung katalik mo hindi pala yung nakatuluyan mo. And then panonood din ng mga porn kasama yung mga ah, kaibigan. Ang inexplain kasi niya doon, isa daw yun sa dahilan na bakit ang tao is pabalik-balik sa ano yun? Pabalik-balik daw sa kumpisala na same pa rin yung kasalanan. Kasi daw dahil sa ungodly soul ties na hindi daw na properly renounce. So, ang tanong ko ngayon is, totally effect at kung hindi ko ma-renounce ang ungodly soul ties ko, yung ibig sabihin kahit nangungumpistal na ako, tapos yung nakasama ko sa paggawa ng kasalanan na yun, kung may gagawin sa ibang kasalanan, apektado pa ba rin ako kahit sa pamilya ko? Ibig Uh, mong sabihin yung the other side. Hindi, ang ibig niya sabihin, Padre, ba, halimbawa, Epekto yan, bro. sige, ipaliwanag mo, Padre Romer. Ito, meron tayong prayer sa ungodly soul ties kasi ito
ito may binigay si Padre sa amin kasi sabi ni Padre, once na meron kang Catholic doon sa, for example, sa past na jowa mo, yung sa mga girlfriends, tapos marami na, dami ng mga babae na naka-relasyon mo, salimuha mo. So meron po yung tawag na soul ties, ungodly, kaya nga ungodly vows, soul ties, dapat po yan maputol. Kasi once na hindi yan maputol, patuloy pa rin yung harassment sa buhay mo, most especially sa paggawa ng kasalanan. Kasi once na hindi mo kasi meron kami dito nangyari na marami siyang mga babae noon, tapos hinaras siya dito, pasyente yun namin, tapos ang ginawa niya, kahit na anong deliverance, pabalik-balik yung kasalanan. Kasi pala, hindi niya na-renounce yun properly. Meron tayo po dito yung paano po mag-break niyan, yung breaking of ungodly vows, pacts or contract, renouncement yung sa soul ties. Meron po dito yung breaking of unholy soul ties. So once na niyo po ito, yung ma-renounce, kapag na-renounce nyo na ito, wag nyo nang ulitin. Na meron dito yung those yung sexual relations before marriage or who have entered into a illicit and immoral relationship. So meron pala dito na na prayer, screenshot ko na lang to ko na lang to ni Bro Jando. Kung meron po kayo sa FB, just follow na lang po yung alam ni Bro Jando yan, baka ipasa niya sa iyo. Marami na po ako napasahan yung sa mga prayer po dito. Grabe yung nila, pasalamat kasi sa prayer ng simbahan, kasi nung na-prayer na nila properly, hindi na po sila bumalik sa kasalanan kasi na-break po through sa yung sa pagpigil ng sarili, tapos inaaraw-araw po nila yung renouncement, kasi hindi man yung mag-renounce ka isang beses lang, hindi po, kasi pabalik-balik po yung emotion. Kahit na may asawa ka, ulitin ko, kahit na may asawa ka na, kahit na meron na kayong mga anak, pero babalik-balik pa yun sa iyo, yung ex mo. Tama o hindi? Tama po, parang napipicture out mo pa. Mabivideo mo pa rin sa isip mo Isipan. yung nangyari sa kanila na mawala ka sa love doon sa asawa mo ngayon. Hanapin mo pa rin siya kaysa asawa mo kahit na meron ka ng mga anak. Di ba? Tama po. Tama po. Yun ang epekto ng unholy ties. Yung links and bandages doon sa sin, kasi grabe yung last ni Asmodeus, may Asmodeus siya na demonyo na nakakapit siya, maling ka doon may bandage sa iyo yon. So ang gagawin po natin, i-break po, meron po tayong prayer dito, ang dami ko na pong napasahan. Kasi kami dito, kapag nagdi-deliverance kami, hindi kaagad deliverance, meron pa kaming renouncements of unholy ties. Bro Romel? Bro Wendell. Maliban sa renouncement of unholy ties, di din natin dapat kalimutan na kailangan pang i-renounce ano ang promises mo noon sa kasintahan mo. Halimbawa, yung mga promises. Tama bro. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Yun. Dapat i-renounce umano yon. Nasa ritual talaga yan sa exorcism. Meron dito bro. Ipapasa na kay Father Winston Cabading yan. Pwede po. Meron tayo dito. I-follow nyo ako bro doon sa Romer Ablong Butual. Ipapasa ko talaga, ang daming naghihingi po sa akin ng mga prayers na yung renouncement, yung mga ganyan yung ikaw lang talaga ibigin ko hanggang sa katapusan ng mundo. Kahit pa yung mga masasakit na salita. Sakit na salita. Dapat ma-renounce. Yung mga ibinigay niya na nagpaalala sa iyo, dapat yan masunog at picture ba, no? Di basta-basta kasi yan.
Yes, mga bagay na Sing-sing, nagpaalala. mga sing-sing bro. Sing-sing ba, cellphone ba, picture ba, damit ba? Yeah. Oh. Nasa ritual 'yan, no? Nasa ritual 'yan. 'Yun ang tinatawag na unholy ties sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 16 na dahil nagkaisa kayo sa kasalanan, may naganap na unholy ties. At kahit ikinumpisal na natin ang naturang kasalanan, ang temporal punishment ay nanatili pa rin. Kaya sa ritual ng deliverance and exorcism, meron talagang mga proper process. Yan, renouncement of sa pangalan sa naturang may kaugnayan ka sa kanya, yung renouncement sa mga promises, renouncement sa mga materials na nagpaalala sa kanya, yon, kailangan yon. Ang tanong ko po, ano pong preparation dyan? At first ba may prayer for protection po ba? Then renouncement, then cleansing prayer. Yes, tulad sa ganun din, no? Pangungumpisal, yung act of contrition talaga. Pangungumpisal. At sabi ni isang santo, hinanap ko yung kopya niya, na Doctor of the Church yun, sabi niya na sa kanyang pag-aaral daw umano, si St. Louis de Montfort, sabi niya, sa kanyang pag-aaral umano, kaugnay sa unholy ties, yun ang dahilan kung bakit dami ang nasa ospital nagkasakit. No? Because of the unholy ties. Yun ang sabi. So kailangan dami na kasing di naniniwala nito. Yun ang paulit-ulit nating itinuturo dito sa ating programa. Nasa ritual yan at may mga step paano renounce yan, yung mga promises, yung mga pangalan, yung mga bagay na nagpaalala sa kanya. Yung memory sa pangyayari. No, yan po. Pwede po makahingi ng prayer, Brother Romer. Ano mo po ako bro, follow Romer Ablong Gutual. Ano na, Romer? Romer Ablong Gutual, G-U-T-U-A-L. Ano mo si bro dyan bro? Gutual. Romer Ablong? G-U-T-U-A-L. Romer, R-O-M-M-E-R, Ablong Gutual. Follow mo bro kasi ang dami nang naghingi sa akin. Ang dami nang naghingi sa akin. Pinapasahan ko po, pati na po yung mga namin, yung mga cases po namin na ganito, talagang nagpapasalamat po sila sa prayer ng simbahan. Kasi grabe ang yung epekto sa kanila nung nag-renounce sila, yung sabi ni Brother Wendell ngayon na magkumpisal, dami i-renounce lahat ng mga promises, yung mga bagay na merong memories. Kaya nga i-clear po tanan yung lahat yung sa memories para mawala po yung Wait lang bro, ano po yung spelling mo sa Facebook? Bro, ito, ayun. Ayan. Asan? Ayan, nakita mo? Sige. Ayan. Screenshot mo muna. Papasa ko lang sa iyo. Papasa, ang dami nang naghingi namin dito. Kasi hindi pa kami nakaproduce. Kasi meron kaming dito na meron kaming pamphlets na binibigay bago yung solemn exorcism. Kasi hindi namin pwede na hindi mapunta ni Padre na hindi sila mag-renounce muna. So pinapa-renounce po namin kahit na doon sa parokya nila sa tabernacle. Tapos pagdating dito, automatic na si Padre, tuloy-tuloy na po yung solemn exorcism. So ang dami na pong natulungan nito bro kasi once na hindi ma-break, tamang-tama talaga. Kahit na may asawa ka. Kahit na nakatatak pa rin yan sa memories mo. Yung nangyari sa inyo
lahat ng nangyari sa inyo, hindi yan tatanggal. So bro, maganda po ito na na nakapag-question ka nito kasi ang dami ngayon na pabalik-balik sa kumpisalan kaya nga wala pong proper disposition yung yung pag-renounce. Kasi hindi lang po yung renouncement yung sa page 69 dito kay Padre Siquia, mas meron pa po na na proper talaga dito na ritual na gagawin. Sabi ni Bro Wendell, ito pong pinapasa namin sa iyo. Kumpleto po ito. May tanong ka pa po, bro? Yung mga gamit po na binigay, kailangan ba yan sunugin? Sunugin, di ba? Ano mo muna, bro? I-break mo muna. Meron po tayong breaking of contamination o cold contamination. Nandun po sa libro ni Padre Siquia kung magtanong ka lang po sa akin. Ko lang. Ipapasa ko lang siya. Hanggang breaking of lahat ng mga bagay na nasa iyo, i-dispose mo. Sunugin, sing-sing man, o yung mga away nyo noon, mga ganon, isulat mo na lang. Pagkatapos mong masulat, i-break mo. Kasi ganon ang nangyari dito, yung mga albularyo's na, at saka yung mga meron silang orasyon, kasi pinapasulat namin yung orasyon, tapos nire-renounce nila, saka sinusunog. Yun po. Sige po. Maraming salamat po sa sagot niyo po. Sige bro. God bless. God bless po sa lahat. Thank you so much. Ayun. Thank you sa iyo, Brother RJ. Yan. Okay? So, yun po, ni Brother RJ. Salamat sa iyo, Brother RJ. Kumbaga, ikaw lamang ang aking iibigin. Okay, kaya kayo, huwag kayong mangako. Sabihin nyo lang, true love, first love never dies. Okay, dahil alas 10:19 na po, pasalamat na po tayo. Lagpas na sa gabi, ito na yung alarm clock ko. Andito na si Divine, yung alarm clock ko. Sabihin nito, sleeping na ako. So, salamat na tayo. Ito yung unahin si Brother Romer Gutual na Bukidnon. Brother Romer, ikaw muna maunap. Salamat. Okay bro, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon sa punto por punto. Yung mga yung... Bro Romer, bago ka ang ganda ng may isang tanong sa comment, natawa ko. Paano daw yung aso niya, bigay ng ex niya? Pwede mapatayin. I-surrender na lang sa dinta. May aso daw siya, si sister yata. I-break. Okay, yun. I-break na lang daw, brother ba o sister. No? Yung binigay ng ex mo, i-break and the consequence, isosoli ba niya yung ason to o paano ba? Mas maganda, isuli. Pwede, isauli. Isoli mo na lang daw. Dahil ang lahat kasi na nagpaalala, kailangan talagang putulin. Yes. Yun, kahit ano yan, kasi mga ungodly at unholy ties yun, mga nakaraan nila ng ex niya, tapos mayroon pang, kumbaga, may nakakapit pa no? So, yun. May nakakapit yan. May nakakapit na dun sa'yo, nakikita mo siya So, nagre-remind, no? Bro, Angel, kung makita niya ang aso, hindi ba yan nagpaalala sa ex niya? Yun na nga. Lahat nga na, tama rin no? Niisip ko siya, talagang may sense din dahil nga talaga connected siya dahil makita mo kahit anuman bagay yan o pet man yan, maalala mo nga naman. So hindi hindi ka makaka-move on sa past, no? So dahil dun sa iba lalo na iba tato. Mas matindi yun. I love you. Sa akin nung nakaraan yung hindi ko namalayan yung picture ng ex ko nasa wallet ko pala. Tapos yung asawa ko naglilinis. Nakita niya yung picture. Na maya-maya, ang sama ng tingin sa akin. Ba't daw nasa wallet ko ba? Sabi ko,
Ala, kinakailangan itapon niya kasi may sultays. Oh my God. Na-retaliate si Mrs. Bigla nagwala. Sabi niya, anong sultays? Anong sultays? Sabi ni Bro Sultays. Wendell, lahat daw ng mga excess, kinakailangan itapon yung tinapon ko agad. Oh, tama rin naman eh. Lalo na yung picture eh. Di lalo Eh, pero magpapaalala sa'yo. Nasave, Oo. nasave by the bill ako nun. Naalala ko bigla Okay. yung sultays eh. Yun na nga eh. Nakakatuwa. Yung iba, paano nga yun? Yun ba? Sasakyan. Binigyan siya ng sasakyan, no? Paano yun? O, business ng ex. Paano kaya yun? No? Isosoli mo yung business. Yung mga ganon, no? First love never dies daw. Oo, medyo ano siya, no? Kaya lang, tama naman. Niisip ko siya, yung mga ganun na sitwasyon. Makakapagpaalala nga naman sa'yo lahat yan, no? Binigay ang bahay sa'yo nung ex mo, may bago ka na. Paano kaya yun, no? But anyway, yun, tama yun. Sige, back to you, bro Robert. Ang importante lang dito, ang sinasabi po natin dito, baka anuin tayo ng mga tao. Ano ba yan? Pinapasoli yung mga paano yung mga mahalagang bagay na hindi ko na maisoli? Well, simple lang po 'yun ang gawin natin, yung ibig sabihin dito, no? Lahat ng mga pinoposes nyo no galing sa ex nyo na may nakaraan kayo na unholy, ungodly, magpapaalala talaga po sa inyo yan. Yun lang ina-avoid lang ng simbahan. Para mawala na yan, kailangan talaga i-renounce o ibalik. Bro Romer? Okay, meron yang joke yan, Bro Angel. Sabi ng anak, Nay, naniniwala ka ba sa first love never dies? Sabi ng ina, ay, syempre, yung tatay mo, buhay pa hanggang ngayon eh. Tagal mamatay. Mga ganyan. So, mga ganyan bro, na yung mga ungodly vows, mga unholy ties, dapat na natin, i-renounce properly. Meron tayong prayers dito. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon, na gustong-gusto po na mabago, maputol yung mga unholy ties nila doon sa past. Free po kayo na mag-chat sa akin kasi ako po ang dami ko na pong napapasahan na sa mga prayers po before sila deliverance kasi kinakailangan po yung palaging inulit-ulit ni Bro Wendell noon, hindi diretso deliverance, meron tayong proseso. So yun po, para maliberate po tayo kaagad, daan po tayo sa proseso, hindi po tayo talon doon sa deliverance. So kahit na kasi yung deliverance tapos hindi yung proper yung ating pag-renounce, wala pa rin. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi na to. Nawa na po yung marami tayong mapulot na aral. At sa lahat ng mga taga Bukidnon sa buong mundo na nanonood ngayon, God bless po sa inyong lahat. Good night po at saka Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer, no? Jando, ano yung picture na hawak mo? Yaya ko dati. Yaya ko yan, yaya. Okay, ito naman tayo ngayon. May comment pala dito pala sa comment section pala from Sisi Suchay Seng. Sana po Tagalog ang debate para po makapanood po ako. Salamat po. Si Denmar Santiago di marunong magbisaya. Kaya tinitiyak natin na mayyayaring face-to-face Tagalog debate yan. No, gaya nung debate ni Brother Wendell kay Ahmad Barcelon. Si Barcelon di marunong Bisaya yun kaya Tagalog talagang debate. No? Sabi pa ni Brother Wendell, teka lang, huwag kang gagambala. Okay. Sa ito na may bigay naman ngayon kay Brother Wendell naman sa kanya pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat at sa mga kasama natin, lalo na kay Father Bobby at sa lahat na bumubuo Prodeo et Ecclesia. Okay, ito na may bigay naman ngayon kay Brother Junre sa pasalamat, Brother Junre. Sure. Share. Yan, so once and for all mga kapatid, papurit pa sa salamat sa Diyos at sa lahat ng mga kapuntos at kay Father Bobby na na naman natin ang kanyang presensya. Maraming salamat din sa mga nagtanong. See you tomorrow. God bless all.
Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. Atin na maibigay ng mga yon kay Brother Angel naman sa kanyang pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. No, maraming salamat. Unang-una po sa Diyos, sa kanya lahat ng kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman. Kung wala siya, wala po tayo rito ngayon. At sana ma-share niyo po ito, no, sa lahat ng mga friends and relatives ninyo, no. Kagaya nga na sabi ng ebanghelyo kanina, pagpapaalala, no, ang paghahari ng Diyos ay parang isang butil ng mustasa na kapag lumago ito, yun nga, no, nakakapamugad kahit ng mga ibon, no. Ibig sabihin nito pagka tinatanggap natin ang mga banal na salita ng Diyos, kailangan po natin din i-share. At syempre, kailangan din na may pamumunga sa ating buhay. At kagaya nga ng sinabi dito, paulitin lang po natin, no, yung bunga ng Espiritu, ay tandaan po natin, sana ganito na po tayo, no, ang mga makadiyos. Ang sabi rito, no, dapat po namumunga na tayo sa ilang taon na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat ganito na pala tayo. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pagpapaalala po yan, no? Bago tayo matulog at magtrabaho man lang, kung makadiyos ka na, dapat daw ganito ka na para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Thank you rin po, Father Bobby, pala sa presensya niyo. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Atin na maibigay ng mga yon kay Father Bobby sa kanyang huling mensahe at final blessing. Father Bobby? Maraming salamat, Brother Jando, mga kapatid ko dito sa talakayang punto por punto, sa mga nakikinig, sa mga followers. Maraming salamat sa inyo, sa inyong dasal nung nakaraang Friday dahil may lumabas si Beelzebul. Ang daming kwininto nung tinanong ko sa mga bakit nagkaganito itong pamilya ito. So meron palang mga connection every generation, pati mga nangamatay. Ang curses kinuwento lahat, no? Kaya magandang yung experience, karanasan ito nung nangyari nung last Friday. Kasi siguro maraming hindi pa nalalaman ito na mayroon palang connection yung mga curses na pag hindi na naputol yung curses na yan, na talagang magpatuloy yan na magiging balakid sa adlang sa buhay. Kaya until next time, mga kapatid, sa next na talakayan natin sa punto por punto. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. The Lord be with you. And with your spirit. And Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much and good night to all of you. To make his message known is